Hello mga kagayam, isang mapagpalang araw na naman po para sa ating lahat. Kumusta naman ang lagay-lagay natin dyan? Kung ako ang inyong tatanungin, ay saktong-sakto lang naman. Magluluto ako ngayon ng mud crab. Simple lang ang pagkakadali ko dito. Gagataan lang ng isang niyog at may sahog na gulay gamit ang kalabasa at pako. Para ang tawag naming mga Ilocanuhan dyan sa kinakain ni Kuya Marcos. Kinagigiliwan niya kasi itong kainin, kaya naman siya pa ang naghanap ng niyog na may tubo. Mga gagayam, hindi ko itinapon yung sabaw ng niyog. Kasama din kasi ito sa rekado ng lulutuin na ginataan. Dagdag pampalasa din kasi ito somehow. Tapos na ang pagkukudkod ko sa niyog, kaya itinabi ko na muna ito para mabigyan naman ng pansin itong naghihintay na kalabasa. Nasa wastong gulang na rin kasi ito, kaya may katigasan na rin ang ulo. Laman pala. Ganito lang ang simpleng paraan para matanggal ang buto gamit ang kutsara. Ang buto na natanggal ay tutuyuin ko naman ito para maipakain sa mga alagang ibon. Medyo may kamahalan kasi ang birdseed. Kaya kung gusto mong makita ang ibon ko, nasa description lang sa ibaba ang link ng video. Eto na ngayon ang sabaw ng niyog na itinabi ko kanina. Salain ko lang ito gamit ang strainer. Kung wala ka naman neto, pwede naman na ang tela. Yan, dito ko gagamitin ang sabaw. Konti lang muna ang ilalagay ko para sa unang piga. Kakanggata ang tawag dito ng mga gagayam natin sa Katagalugan. Hindi ko alam ang Ilocano ng kakanggata. Ikaw ba? Anong tawag nyo dito sa sarili nyong lokal na dialekto? Paki-comment naman dyan sa ibaba para may matutunan naman tayo. At para everybody happy, diba? Wala na. Finish na ang unang piga o kakanggata. Dito ko na ibubuhos yung mas madaming sabaw para makakuha ako ng gata sa pangalawang piga. Obviously, mas malabnaw na ang gata na makukuha ko mula dito sa pangalawang piga. Ipagpaumanhin nyo muna mga gagayam kung hindi ako nagamit ng hand gloves sa pagmimekos-mekos. Kumanta pa nga ako ng happy birthday habang hinuhugasan ko ang mga kamay ko para masigurado ang kalinisan. Blue flame on at ang madalang na gamitin na kawali. Una kong ilalaglag ang mga aromatics na sibuyas, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng kalabasa. Toink toink. Napakanta patuloy ako. Ganyan lang talaga ang life. Must be happy everyday. Baka too much serious ka about sa life. Nakalimutan mo na tuloy tumawa. Ikaw din, bad sa health yan. Alright, ibuhos na ang ikalawang piga. Malabnaw, diba? Pero goods lang yan. Kargahan ko na rin ng alat. Boneless anchovy ang gamit ko. O, diba? Totyal ang datingan. Pero in short, bagoong lang yan. Ilog-log ko na rin ang superstar ng putahe, ang mud crab. O, diba? Galit na galit si Pogi. Na-pre-cook na ito ni Madam para ma-preserve ang freshness nito. Hindi kasi agad nagamit. Ngayon lang. Pagtapos kong maikamada lahat, takpan para lumambot ang kalabasa. Hulo, nasobrahan na sa lambot ang kalabasa. Sunod ko na agad ang kakanggata. Pero sa ngayong pagkakataon, hindi ko na ito tatakpan. Tiyak ko alam mo na ang dahilan. Konting shake shake shake. Eto naman ang pako, edible fern kung tawagin sa wikang Ingles. Madami ito sa Nyugan. But due to some hectic schedule, hindi na ako nakapunta doon at bumili na lang ako kay Aling Beauty ng 2 bandol. Actually, pwede naman itong himay-himayin lang ng isa-isa para makuha pa yung malambot na tangkay. Pero nag-shortcut na lang ako. Kaya ginamitan ko na ito ng kutsilyo. Ganito lang kadali ang paghugas nito. Konting pagpag lang sa rumaragasang tubig at goods na. Dito sa ganap na ito, para sa huling yugto ng pagluluto, biglang naisipan ni Kuya Marcos na umeksena na siya na lang daw ang maglagay ng pako sa niluluto. And that's my boy, ang batang may malay. Mukhang naparami yata ang aming pako.
Pero no worries, malalanta din naman yung mga yan. After all, masarap din namang papakin. Siya nga pala, nagprepara din ako ng ginayat na luya. Yung mura lang para wagas ang crunchiness nito. Para sa akin, ito kasi ang magandang kakomplement ng anumang uri ng ginataan na dishes. Madali lang maluto ang pako. Pwede nga rin itong gawing kilawin na sariwa. Kaya tamang lanta lang. Yung half cook ba, pwede nang patayin ang apoy pag nagkaganon. Okay na? Okay na, mamaya na yan. May maluluto lang yan. Turn up, turn up. Wag na muna. Turn up muna. Through the miracle of time, luto na ang ating mud crab na ginataan. Kung ngayon ka lang nagawi dito sa aming channel at naibigan mo ang aming video, i-share mo na ito agad, like at mag-subscribe at wag mo na ding ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod kong i-upload na videos. Hanggang sa muli, paalam!